Welcome to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag, ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay, pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap. Pasasalamat kay Bathala, pinagpala kay Maria. Sa piling mo laging masaya, pake mo, fuck you go. Ano naman ko lagi lang sabog. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag, ano, ina mo. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng basehan ng bawat horado. Ako ang Batasyo. So ito, pangatlong pulo natin na re-reviewin. Finals ni Tus tsaka ni Baltz. Parehas na sa flip-top na ata to no? So yeah, spatan natin. Pagkatas ito, balik na ako sa... Kumbaga, magsisimula na ako sa second sight. Yeah. Game na, puta. Pulorap Battle League, Oragon 4 at Titulo 2025 Finals dito sa Linya HQ. Pulo, magingay! Yung itsura ni Shernan dito, tsaka nung huli kong nakitang video ata, ang payat niya, para laki na pinayat niya pala. Tangina, good job, yo. Good shit. Okay na okay, pare. Kumbaga, importanteng alagaan natin ang katawan natin. Tumatanda na tayong lahat, pare. Gusto ko lang din sabihin na kanina may napanood ako ng video na lahat ng nangyayari sa mundo ginagawa lang na para i-divide tayo, no? Oo nga, pare. Laging kailangan ganun eh. Yung difference ng opinion pa lang, biglang boom, divided na kayo. Yeah. Tapos lalaki versus babae, di ba? Bata, matanda, mahirap, mayaman, lahat 'yan. Puro division. Hanggang sa music, genre, hindi, ganyan. Difference ng opinion. Nadi-divide lagi, no? Parang maganda sana malagpasan ng mga tao yung ano na yun, na pwede tayong maging hindi divided kahit meron tayong difference minsan sa opinion. So, ganoon din siguro bilang battle MCs, no? Alam ng lahat na kumbaga parang naging mainit yung battle namin ito ni Shernan. Pero ako wala akong kahit ano kay Shernan. Yun, para lang ewan ko kung may nag-iisip ba ng gano'n. Pero tingin kasi ng mga tao parang todo may hatred sa isa't isa yung mga MCs. Minsan, ewan ko kung lagi. Ganun, pero alam mo yun. Hindi, wala naman.
chill lang. Siguro kung natalo ako, iba yung pakiramdam. Salamat sa Linya HQ, kay Kuya Ali sa pagpapairam ng venue. Maraming salamat sa yan Hype pala Beat, yun. Real Jokes, Killions, kay Madam Early Shaw sa Pinoy Boulevard, Christian Mergray, Boss Toyo at Crown Manila. Maraming salamat sa pagbibigay Shoutout ng sa premyo Crown Manila. para sa magkakampiyon. Shoutout sa Fatheads. Yeah, collab namin. Anting-anting. Sa lahat na skumorna, salamat sa inyo, pare. Siguradong mas astig kayo. Mas gumanda pagkatao nyo dahil meron kayo na sombrero ko. Yes, so salamat sa lahat na skumor. Hindi ko alam kung gaano ka konti nila yung natitira, pero kung interesado ka, message mo lang ang Fatheads. Nasa simula ko ng video yung advertisement ng Fatheads. Alam niyo, nandun yung spelling, kung ano man. Alam ko lahat na nanonood sa akin sa channel ko, hindi tanga. Hindi ko kailangan spoon feed ng information dahil gets nyo na yan. So, yeah. Yun lang. At yun, titulo 2025 Finals. Ang mananalo dito ay magkakamit ng 35 billion! Galing sa ombudsman. Saan ako? May MC, magpakilala ka. Yo, ako si Tuz, Go Fellas, UG Players, Synergy. Yun, sa kaliwa ko may MC, magpakilala ka. Yo, ako nga pala si Vals, titulo 2025 champion, HG Mantra Bukids Preschool, yeah! Mga bata. Nanalo ng coin to, si Bads, pinili niya mauna. Tus, pakinggan natin, tara! Kalaban ko, si Erwin Puno Baltazar. Ako naman si Franz De Jesus. Mga ninuno natin pinagbangga na sa nakaraan. Tinalo ni Corazon De Jesus si Francisco Baltazar sa titulo ng balagtasan at nakaukit na yun malamang. Ito'y ganon din naman sa makabagong paraan. Kaso history repeat itself at si Baltazar kay De Jesus magiging runner-up na naman. Kaya, napaginipan ko si Corazon. Manatilihin ka daw ang tala sa talastasan, kaya ako ang naatasan. Magtanggal sa ulo ni Baltazar kung ganito mukha ng balagtasan. Kasi siya yung Baltazar na nag-R&B. Binibida palagi na lang. Ni walang fruitful meaning yung lyrics, mas may sustansya pa yung papaya ni Tito Badang. Spotted pa yung lyrics, spotted pa yung poster, tapos yung shit ko on repeat. Maniniwala na sana ako, kaso parang di legit yon. Paano magiging on repeat yung music mo? Karamihan dito mga di naka-premium. Tanginang angle yan. Pero pinuntusan ko. Kulit nun. Kasi kung makapagyabang ng music, kala mo talaga marami siyang followers na nakabukod. Panayabang lang pala ng track ni wala ang tagasunod. Bukang bibig yung music sa kada battle para sa instant fucking hype. Bads, paalala ko lang, hindi porket may freedom of speech, lahat may bragging rights. Kasi gustong-gusto niya maging Kendrick Lamar para makahabol sa current figure. Ako, di ko kailangan gumaya ng black artist. Mag-mask off lang ako, makikita nyo na yung future. Tunog ng culture. Sorry, nakamaskara ba si Future? Hindi ko alam pare, hindi ako nakinig kay Future. Alam ko may Future na MC eh. Tapos, feature pa niya sa isang track ang buong Wu-Tang. Kung di ako nagkakamali kay Future yun eh. Oh, Future ba yun o Logic? Logic ata yan. Future, pero alam ko may Future na MC na rapper. So siguro nakamaskara siya, no? Yeah! Tunog ng culture! Ba yung habol dahil sa inyo yung pulo naging laughing toy? Pag nagba-black accent tong taga-pulo, tunog island boy. Kaya di ka makakalimot na dito mag-choke yung career mong feeling wild and free. Total gusto mo magtunog black, sunod mong sabihin, I can breathe. Sa'yo ipapasa yung nakaraan nila na madilema. Kaso, balat mo mismo dudumi. Kasi bago ka mangitim, mata mo muna puputi. Pero kahit na ganon, lumamang talaga siya sa akin. Sa laki ng pisngi. Ayun yung reality check. Pag umaalog ng pisngi mo, parang may nagtutwerk na puwet. Kasi feeling kargado na siya. Yung paandar feeling matindi. Kung sino-sinong MC na binabangga, porkit may airbag siya sa pisngi. Mukha kang kunehong puno yung bibig, kaya mukha siyang laging busog. Tingin niya sa iba laging broke, pwes manggagaling yung shot sa magazine ng Playboy. Pero sa ulo ng kuneho niyo makikita yung rabbit hole. Kasi lalamunin ko tong feeling cold-blooded na lame bitch. Sa sobrang cold ang gagawin ko sa'yo, magpapatigil na lang sa'kin ay brain freeze. Di ako nakalimot.
Pag nagpo-post daw, aura farming daw yun. Yun yung sabi ni Balts. Tangin na pauso ka, mamen. Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa handa sa final battle kung hanggang ngayon sa aura farming ka pa rin. Kasi rap clinic, kasi rap clinic para sa'yo to. Pero wag ka na umasang gumaling. Kasi sasaksakin lang naman kita ng kutsilyong may dugo pa ng taong may AIDS. Habang iniikot ko yung garote with hate. At yung responde malate. Sakit sa ulo tong twist na dala ko, parang bago kang braids. Wag mo na hintayin yung responde. Total, parating pa lang kayo. Mga namumuli sa eksena para mga pulis sa eksena kasi parating pa lang kayo. Nung Parang mga pulis sa eksena. kami na naging mukha ng pulo, doon kami naniwala parating pa lang kayo. Kasi kung kailan huli na ang lahat, guess what? Parating pa lang kayo. Ayun na yun. Pagkakakilan ng grupo nyong bano, di mo na kailangan magkampiyon. Kagrupo mo na mismo nagbigay ng titulo sa'yo. Kasi ang mantra ay chant para mensahe sa langit makarating while the prayers deeper. Kung mantra tagabukas ng pinto sa langit, bakit mga mantra dito mga gatekeeper? No man is an island, tama. No man is... So, ina-assume ko na mantra ang grupo ni Baltz. Hindi ko maalala. San Island. Pero bakit hinihila nyo pababa mga nabubuong hukbo? Crab mentality talaga kasi sila yung mga cancer sa pulo. Kaya ako, ayun, parang John Lloyd at Chaina lang sa panalo, lagi autolock. Hindi freestyle pero patay ka on the spot. Tong bonak ay ito lang wak. Donald Trump sa tenga, sa tenga, trauma yan. Aking tundok, magbibigay sa'yo ng coma, par. Kulagdaan na lang pala sa titulo ang kulang titulo nakahanda na aking autograph. Kasi, kung hinaasahan mong matatanggal sa Valenzuela ang titulo, huwag ka na umasa. Mananatili ang visa victory. Kasi tapos na yung era nyo, Baltz. Panahon na namin para gumawa ng history. Tayo mo ng ban! Mainit si Sir. Mainit si Sir. Sarap din ang pakiramdam ng ng ganyan. Kompetisyon. Tapos, tiwala ka sa material mo. Yeah. Lalo ganyan small room. Ilang tao lang kausap mo. Ang dali pa rinig ang dali pa intindi sa bawat isa yung sinasabi. Di ba? Yeah, sarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bigyan kong 12 si Tus sa round 1 niya, no? Haba rin ata nun eh. Yung runner-up na naman, ang lalim ng hinugot niya na angle eh, pero effective naman. Tapos yung ganito mukha ng baliktasan, di naka-premium, napaka-burgis na hirit eh, no? Pero parang kupal lang. Para maisip niya yun. Pero pinuntosan ko. Island Boy. Yung English Island Boy. Pwede niya i-construct na mas effective yun eh. Na imbis na parang naging derogatory na Island Boy. Pwede niya gamitin na maganda pa rin sana. Pero iba lang. Pero pinuntosan ko pa rin. Yun. I can't breathe. Pinuntosan ko yun. Mata mo puputi. Brain freeze. Yun na lang ang magpapatigil. Ice in my veins ata sabi niya. No? Tas yung bago kong braids, yung parang masakit sa ulo ata ang ano niya. Mga pulis sa eksena, parating pa lang kayo. Tas yung guess what, parating pa lang kayo. Parehas kong pinuntosan yun. Cancer sa pulo, tsaka yung autograph sa titulo. So, yeah, 12 points. Tingnan natin ang round 1 ni Baltz. Ay ka natin, Baltz! Para di mo magamit yung mga rason na naka-imbak pagkatapos kumasila, para yung mga nakalikod sa'yo di masyadong mangiyak,
Bilang partida buong round 1 ko, walang mantra magre-react, pulo game! Iba rin. Iba rin ng spirito talaga ng ganyang level ng competition, no? Ang elementary Boy Scout na a-attend ng jamboree! Mukha kang Jensing mabilis maupentas o pinyong punong-puno ng irony. Mukha kang bunso na kaya kong kutusan randomly. Paiyak ka na habang tinatambakan, tas sasabihan pa kita ng Anthony! Immature ka pa, Tus. Wag ka nang umawa. Tanga, di counted opinion dito pag yung Facebook mama gumawa. Ang nakakatawa ko isipin mo, ilang taon na rin ba to si Baltz? Kaya bye-bye pag sinimulan ko na magpaula ng highlight. Lampa kesa masasagasa ang bata, parang sa Iraq ako nag-drive-by. Itong si Franz de Jesus, papakitaan ko ng killer moves. Mag-ingat pag ako na-trigger tools, ako'y mas wise man yan ang bitter truth. At hindi hipokrito si Haring Baltasar, hindi to luluhod sa Di Jesus. Kasi nagmumulti daw siya. Angas niyan, Pard. Tigas mo mag-flex no? Nagagawa mo yung standard. Nakakulang ka sa conviction. Kaya wala kang room shaker. Parang graded recitation, yung cadence mo na lame, sir. Saka ba nagsusulat to sa Manila paper? Walang diin kahit na... Ang kulit na. Nagmumura. Ganyan nangyayari pag pilit magmulti, nagmumukhang ulol na. Kinokomplika lahat kaya di na natural tunog niya. Ending sobrang focus mo magkabisayang sining mo, wala nang kaluluwa. Walang... Mababaw na kumbaga hindi niya ginawa flashy yung punchline pero maganda yung depth nung line, no? kaluluwa kaya matik na batay pag pinakain ko ng left at right. Body bag of the night. Kahit anong gawin mo, di mo makukuha gantong enerhiya sa lag. Kahit type of... Sheesh! Alam mong eksena niya talaga tong pulo, no? Si Dabo, di ka nagagawa ma-hype! Di ka kasi dati ganyan mag-rap nung di mo pa ako napapanood kay Bat. Gasolina galing sa akin sa'yo nag-angat, ngayon di ka na sobrang wak. Ang kaso lang tus, di na ako kopya swag. Kopya structure, cadence, flow. Kopya pati bangs ko na diretso. Bit-bit mo stilo ko mula verse crit hanggang hispero. Tanga pakitaan mo ko ng respeto. Nagmukha na akong heb-abi kasi buong tindig mo ako nag-imbento. Hindi ako nakarelate sa line kasi hindi ko alam kung paano ginamit ni Hev Abi, no? Sayang. Pero, tanga na mo kung malakas. Bobo, gamitin mo yan sarili mong talent. Huwag ka sa akin nakikimarket. Kada gaya mo sa akin mukha kang retarded. Napatunayan ko lang malakas tong estilo ko na gamit. Backshit! Nang dahil sa tamod ko naubos pati kabilang bracket. Tangina. Iba rin yabang nito ni Baltz. Yeah. Ako para sa akin, parang ganon din talaga ang hip-hop di ba? I'm sure hindi niya pwede gawin sa flip-top yun. Kunwari may kalaban siya na veterano sa flip-top, hindi niya pwedeng ganyanin. Hindi niya pwede gamitan ng ganong klaseng angle. Pero eto, alam mo sa kanya talaga yung lugar. Di ba? Minamama niya si Tus, kumbaga. Sige ako matagal nang bumabattle pero wala pa rin sa flip-top. Kesyo tadhana nagdamot. Balagbag yung mga tracks pero walang sound trip na patok. Kaso yung katotohanan hindi mo naarok.
Na kahit anong layo ko sa mainstream at big stage kumpara sa inyo lahat, mas malapit ko yung maabot. Ay, ina. Yeah, talk that shit, yo. Talk that shit. Kaya next year ka na lang po mag-asa. Next year baka kaya, next year baka gumana. Kaso malabo ka pa rin magkampiyon. Kasi next year sasali daw si Nasha, tingnan natin kung may tsansa. Pinaingay ko yung crowd kasi enerhiya ko napasa. Ngayon mo sa akin sabihin, boy, kung binubuwat ba ako ng mantra. Ay, ano ba? Astig din eksena nyo dyan, yo. Kakatuwa. Kakatuwa na ganyan yung energy ng finals ng eksena, ng crowd, ng kwarto, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is to 12. Sa point system ko dito nakuha ni Tus. Pero tingin ko kung nandyan ako sa live, bibigay ko kay Baltz yun. Mas maraming sinabi si Baltz na mas may weight. Kumbaga sa battle, darag ka talaga, ganun. O, siguro mas ganun lang yung style na nag-a-agree ako. Ewan ko, pero yeah. Tingin ko sa live, bibigay ko kay Baltz yun. Pero ito, round 1 kay Tus, 12-9. Dali. Na-hatching ako eh. Putang ina. Medyo ano na eh. Pa-summer na eh. So nagbabago yung panahon. Nagre-react yung katawan ko, pare. Okay. So yeah. Solid na first round kay Baltz. Yung Facebook mama gumawa, walang ano. Parang echipuera dito, yung ganun. Yung kahit may masagasaang bata, parang Iraq nag-drive-by, may mapapatay na ba? Parang ganun eh. Tapos yung, saan ka ba nagsusulat? Sa Manila paper? Ang kulit lang ng, tangina, dun niya dinala yung punchline. Or yun yung idea niya sa punchline. Eh, no? Tsaka yung wala nang kaluluwa sa sobrang ano ng pagkakabisa, wala nang kaluluwa. Walang sense yun. In a way, pero may sense din, di ba? Parang, basta, alam nyo na ibig sabihin doon. Tapos yung ganitong enerhiya sa live, yun na, inaano na niya. Minamama na niya dyan. Tsaka yung di nakukopya swag, parang tong inahanep. Hanep talagang parang ang pulo ata, puro mga drip gut din. No? Tapos yung naubos, pati kabilang bracket, parang, yan, ganyan yung, ewan ko, ganyan ako mang trip dati. Lalo na yung unang isabuhay ko na finals. Ang suot ko nun, pare, yung harap, parang 2 rings. 2 singsing. Ay. Ring. Ring ata o crown eh. Ring. Yeah. Ring. Sa likod niya, pare, yung listahan ng isabuhay lineup nun. Tapos naka-X lahat. So pumunta ako finals na ang kalabang ko si Mel Christ. Yung pangalan ni Mel Christ nasa likod na ng t-shirt ko, naka-X. Hindi kita sa camera yon, hindi alam ng marami yon, pero yun yung suot ko noon, pare.
Tapos, wala, no, nag-migrate kami, ewan ko kung saan napunta, ginarage sale lang namin ng siguro tamang 50 pesos. Pero kung isipin mo, 1 of 1 yun, tsaka yun, pare. Listahan ng Isa Buhay MCs, naka-X, pare. So, hindi ko dinala kay Boss Toyo, sayang, no? Pero ganun. Kulit. Nasaan na ba ako? Mas malapit ko yun maabot, di ba? Parang tanginan yung lahat. Lahat kayo nasa ilalim ko. Ganun. Parang ganun yung mindset ko dati nung battle rapper ako eh. At hindi na ako ganun mag-isip ngayon. Kanya ayoko rin pilitin sarili ko na gusto kong bumatil, di ba? Parang kailangan mo ng ganung mindset eh. Naniniwala akong ganun. Kung etong ano ko, ewan ko, iba ang magiging approach, di ba? Parang hindi na ako ganun mag-isip talaga, pare. Na-enjoy ko siya ngayon habang napapanood ko, ganun. Na-appreciate ko pa rin siya, pero parang ako, personally, hindi ko na-trip maging ganun. Yun. Bilang tao, hindi ko na-trip maging ganun, pare. Parang tapos na ako sa ganun kakupal na utak, na kumbaga nasa punto na ako ng buhay na hindi nyo na kailangan marinig lahat ng nasa isip ko. Yun. Siguro ganun eh. Dati kasi parang putangin na nyo, sasabihin ko kung nasasabihin ko eh. Ngayon, hindi na ako ganun, pare. Diba? Parang may mga bagay na ayoko na lang isipin. Dati, pinag-iisipan ko yung mga bagay na yun. Diba? Parang ganun eh. So, wala. Hindi na sa ano. Pero magra-rap pa rin ako. Gusto ko pa rin mag-rap, diba? Gusto ko magsulat. Sarap magsulat eh. The best sa akin magsulat. Yun ang pinaka-paborito ko. Tsaka mag-record. Yan dalawang pinaka-gusto ko. Tsaka gumig din, syempre. Pero alam mo yun, sa katamarang kong tao, gusto ko lang chumil sa bahay talaga. pero yun, di ba? Battle, ewan ko pare. Mahirap. Parang matinding paghuhukay yun sa sarili ko ulit. Na masaya akong alam mo yun, nahubad ko, parang nabitawan ko, di ba? Nakapag-embrace ako ng mas kalmado na utak, di ba? So yeah. Last yung binubuwat ba ako ng mantra. Ang gandang ender din. Parang, tangina mo ka. Di ba? Alam mo yun? Solid. Minama ni Baltz si Tus dito kanya. Sinasabi ko lang na sa live definitely si Baltz ang iboboto ko. O kung di ako naglilista ng points, ng lines. Parang yun din yung purpose ng paglista ko ng lines eh. Dahil nagiging unfair sa iba na parang tangina, kung titigan mo on paper, ang ganda rin talaga ng material. Yeah, pwede panalo pala talaga. So, ano lang, kumbaga, tapos naman eh, meron ng official winner eh. Ano lang, pinapakita ko lang yung magkaibang perspective, di ba? In one show, 2 perspectives siya. So, 9-12 nakuha ni Tus. Tingnan natin round 2. Hindi ko ginaya yung gupit niya. Pakina na ito, porkit pares tayong poging rapper. Sinabi ko dun sa barbero, gupit gray matter. Yo! Yung Gray Matter, Battle MC rin dyan. Malamang, no? Ay, sayang, hindi ako nakarelate sa line. Bago tayo magsimula, may gusto lang ako itanong. Kamusta pagiging batang ama? Kasi for the context, nabuntis niya yung tropa niyang pinipilahan na mga manliligaw kaya naman biglang ilang-ilangan. Tapos si Baltz ayun, irap-irapan, pigang-pigana sa edits siyang tigas-tigasan. Gantong-ganto yung mga boy best friend eh.
na iniiwasan. Kasi na-curious lang daw si ate kasi kala niya si Vals may kifi. Tapos si Best nagmalinis. Ganun daw kasi yung tropa. Kaya kang bigyan ng pag-ibig. Literal na friends with benefits. Kaya di na ako magtataka kung isang araw siraan mo na rin mga grupong sa'yo nakapalibot. Di na bago sa akin yon. Patunay yung anak mong nabuo na sanay ka ng tumira ng tropa patalikod. Round 2 game. Ewan ko kung ano ang totoo at hindi sa sinabi niyang yun, pero tinake ko na lang siya ng gusto lang niya laruin yung tumira ng tropa patalikod. Siguro ganun lang yun. Hindi ko alam kung hanggang saan dun yung katotohanan. Pero yun, pupuntosan ko just for that, kumbaga context na gusto niya laruin yung tumitira ng tropa patalikod. Yan. Kanina pa game, nilalaro ko na lang tong bata on cam parang stream ni Bugoy Carino aba. Tipong tinapat magulang na bata sa batang magulang boy, bagito ka pa. Kasi, nagda-doubt na daw siya kay Lord. Kaya napadasal siya na sana makabit niya ang fetish niya. Ayun, naging batang ama. Aga ng blessing Kasi dinidemonyo niyo yung babae. Dadalhin niya raw sa langit-langitan. Talagang sugo na anak ang lumabas. Kasi parang ay buds to bus anak ay maning-manilang. Kaya major problem agad ang tinapat kahit sila pa lang ay minors. Sinira mo yung system niya, yung I love you mo may virus. Kaya ligaw yung panliligaw. Kaya ligaw yung panliligaw. Kasi nabuntis niya lang kahit hindi niya bet. Walang direksyon yung relasyon, hindi kinikilala ng West. Kaya kung gusto mo maging role model sa anak mo, Sobra naman yun, pare. sa pagkatalo, itago yung hapde. Di baling halata. Beauty is pain, Balls. Kaya tiisin mo yung sakit kung gusto mo ng imaheng maganda. Kaya, kapul sa noo. Ang nun tiisin mo yung sakit kung gusto mong imaheng maganda. Napakadaming pwedeng paggamitan na context nun. At nag-a-apply siya sa tato. Sa tato. Tiis ganda, di ba? Kulat ang buo, magpulot sa pulo ng pugot na bungo. Kainin mo lahat ng pasabog ko, total sanay na sanay ka magpaputok sa loob. Tangina. Ang kulit eh. Kainin mo pasabog ko. Tangina. Kaya tama na angas-angasan, Balls. Kasi alam namin deep inside, isa kang family man. Pag sinabi niyang di niya pagbibigyan ng pag-asa mabuhay yung bata, di ako yung tinutukoy niya. Ayun yung kanyang family plan. Kasi grabe yung anak, grabe yung kapit ng anak. Tila kay Lord siya'y purified na, manang-mana sa ama. Kasi 3 beses na nilaglag, nakasurvive pa. Pero kahit na ganun, hindi ka pa rin binibida ni Shernan. Kahit anong palit ng estilo mo, 3 beses ka nang nalaglag, di ka pa rin tinuturing na special ng tito mo. Bakit? Totoo naman O, diba? Ang bilis ma-trigger. Kasi tensyonado to. Ito'y suicide mo, boy. Kasi magbabackfire sa'yo yung pagka-desperado mo. Meron akong 9 to 5. Meron akong trabahong marangal. Aba, dapat lang. Total nakabuntis ka ng bitch talk mall. Ako mismo puputol ng bloodline kung gusto nyo ng birth control. Kasi... Maganda yung line, pero pinuntusan ko pa rin. Pero nakarinig na ako ng similar sa ganung line. Hindi ko maalala ko saan. Hindi ko alam kung kanta ba o battle ba sa tate. Hindi ko na matandaan. Pero alam ko nakarinig na ako ng similar sa ganun. Family tree ba? Birth control? Birth control.
pinatay mismo yung ama, no? Parang gano'n. Hindi ko maalala kung saan. Pero okay pa rin. Kasi pinapalabas niya na dapat bayaran ng anak ang pagpupursige ng ama. Ayun yung tinatatak niya na favor. Kala mo talaga siya yung nagluwal kung makapagyabang ng labor. Pwes di kita papaabutin sa calling mo. Parang call center agent na laging late at manatili ka sa underground. Total sanay ka sa graveyard. Kasi siya'y busog na busog sa papuri ng mga kritikong wak, mga tropang napili hungang. Feeling niya, hinggit kami sa sahod niya. Well, feeling mo lang, di ka mayaman kung nananatiling sapat. Doon na kasi siya nakakapagyabang sa tingin niyo at pinagmamalaki na lang kinikita niyang above minimum na total pinapakita niyang todo para sa amin ay minimum lang. Ako yung estudyanteng babasag sa'yo. Walang preno to cap. Wala man akong 9 to 5 pero yung break ko nakatapat sa aking 12 o'clock. Ako puputol sa win streak ni Erwin Puno. Tatagpas sa standing niya para lang matuto ka. Total magkakaroon lang naman ng papel sa industriya si Puno kapag naputol na. Hindi ko pupuruan babae mong anak para makuha lang ang punto. Total balang araw pag hinug na siya may iba rin namang sisibak sa bunga ni Puno. Tangina ka. Tangina. Galing pang bagong tipan ang tatapos sa makaluma na boses. Susunugin ko tong Puno hanggang makausap niya si Moses. Kaya wag na magtaka kung bakit nadamay pati mga naniniwala kay Vals aking dinurog ng puro. I'm just digging his grave kaya kapul pati mga rooting kay Puno. Ililibing kita sa kusan ka nakatindig while the story goes. Sa'yo na nakapangalan niyang tinatayuan mo kaya Vals, the floor is yours. Time, pangalawa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung second round ni Tus, no? Patalikod, yun nga yung kanina sinasabi ko na hindi ko alam kung alin doon ang totoo, hanggang saan doon ang totoo. Pero siguro gusto lang niya explore yung tumitira ng patalikod, tinitira ng, basta ganun, kung naman. Yung I love you mo may virus. Tapos yung tiisin yung sakit. Kung gusto ng imaheng maganda, yan, pinutusan ko yung napakalalim ng line. Tsaka kainin mo yung pasabog ko. Medyo makulit yung idea, pero pinuntusan ko pa rin. Birth control. Tapos yung labor, graveyard, 12 o'clock. Yung break ko. Tsaka yung Moses, burning bush, na sinusunog na puno. So, 9 points. Tingnan natin. Excited ako makita round 2 ni Baltz. Tanginang to, hapit na hapit. Gupit gray matter, gupit nung natalo sa tournament. Tanginang virgin to, ang tibay. At least ako, maaga kong naranasan mang cream pie. Tag-ina. Ibig sabihin, mas maaga ka rin mamamatay. Parang ganun yung ano eh. Pero pwede mo talaga gamitin angle eh. Sa battle rap, parang pwede mo i-explore eh, di ba? Tanginang rounds yan, yung crowd kanina pa ako iniintay. Paano mas entertaining pa sa round mo pag 3 minuto ako nag-freestyle? Palabas ko to. Pero sige sumingit bago ka mahimlay. Ganyan talaga mga karakter na mamamatay, dumadami yung screen time. Tangina. Nananalo ka lang kasi wala sa yung ginaganahan, paano ba naman?
Pag ikaw katapatan, may disclaimer pang kailangan. Ibantos yung kalaban ko, hindi yung tagalaglagan. Di ka malakas! Nag-underperform lang sila. Palo sa'yo palaging duda. Awit putya. Di ka tinuturing na dark horse, ang tingin sa'yo saling pusa. Yeah. Wala kang nakalaban na nag-A-game. Kasi walang sumeseryoso sa ganyang klaseng writer. Ngayon mateterminate ng sniper tong umaasta na heavyweight fighter. Kasi kung tingin mo deserve mo mag-finals, tanongin mo muna sarili mo kung tatagos ka ba sa espero nasa 88 fire. Di mo pa rin gets? Ito sampal na tatagos sa iyong balat. Ikaw na nanalo kasi na-underestimate ka ng sagad. Ako natatalo kasi pag ako kalaban, binubuhos nila lahat. Oo. Gusto ko makita si Baltz kapag kalaban niya veteran kung paano niya aatakihin. Kasi ganyan siya mag-isip, di ba? Pero paano kapag kalaban mo nga mga matatagal sa flip top? Imposible naman hindi ka magyayabang eh. Magyayabang ka pa rin. Pero hindi mo pwede sabihin na sa'yo yun dahil mas matagal na sila doon, di ba? So, medyo curious ako kung paano niya i-approach. Di ba? Bagong teritoryo. Mas malaking teritoryo, mas malaking stage. Yan. Di porket nasa dulo tayo ng tournament, mag-arrival na. Papatikimin kita ng welcome to battle rap moment. Habang nasa finals ka! Paano ba lalaking tao, kakamping? Kakamping din ako eh. Paano yun? Hindi man ako kakamping, pare. Pero kinailangan kong pumili nung time na yun ng tingin kong dapat manalo. Yun yung tingin ko. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na mag-a-agree ako sa lahat ng pinaglalaban o sinasabi ng kakamping ng, 'di ba? Hindi ganoon eh. Meron ako mga ginustong iwasang manalo. Mas tungkol sa ganun eh. 'Di ba? Parang shit. Ganun siya eh. Para hindi ako Basta yun. Pero ngayon ayoko na masyadong magsalita tungkol dyan dahil umalis na ako ng Pilipinas. Parang yun yung laging naisip ko na lang na parang fuck. Ayoko maging problema sa buhay ko yan. Yeah. Tangin na. Iba naging challenges dahil pinili kong umalis. Pero yun. So ngayon, kung ano man tingin ng mga nandyan, tangin na. Bahala kayo. Alam nyo kung anong gusto nyo. Sana lang lagi merong hustisya sa Pilipinas. Yun. Yun lang yun. Yun lang alam, merong hustisya. Kung sino man manalo, sana maging fair and just. Diba? Yun. Yun lang naman siya eh. Pero kapag alam mong, syempre, may mga kandidato na alam mong hindi magiging gano'n ng patakbo. Siyempre, yun yung iniiwasan mong manalo yun. Ganon. Ganon ko siya tinitingnan. So, yeah. Kala mo mananalo ka sa akin gamit political shit? Gago lagay mo alanganin. Huli niya nakalaban na SK, inakusahan na magnakaw ang hangarin. Ang tapang niyang pinapaamin, wala namang ebidensyang maihain. Kasama yun makibaka! Ba't mo dinadamay sa pahaging? May kutob ka lang onte, masama agad? Tangina, Wex writing! Guess what, Tus? Yung ginagawa mo, walang pinagkaiba sa red tagging! O sige, pagpalagay na natin na ginagamit mo lang tong platform para yung boses mapakinggan ng masa. Eh ba't nung wala ka pa sa turna, wala kang mga ganyang bara? Nag-antay ka ba ng titulo para makaboses ang gara? Pagiging makabayan sa loobin mong dala-dala talaga? Ganda!
Putang ina mo, chinek ko yung YouTube mo, wala kang nasulat na political na kanta. Pero sige, di ka na naghahabol ng clout. Makatulog ka lang na mahimbing sa kama. Pero wala ka pa rin pinagkaiba sa mga DDS troll na tanga. Kasi kung bumoses ka lang para manalo sa tournament na may prize money makakamada, ibig sabihin tus yung pagboses mo, kailangan bayaran pa. Kaya itong batang pagiging peking aktivista ang hilig, bibigyan ko ng mga galos. Sige, manatili ka nakatindig para masapak ko na maayos. Ooh! Tangina mo, binubuli mo naman. O yung ganyan rin. Mas expose ka pa sa mga Marcos! Gamit ka ba o kalsada magsisilbi mong tulugan? Hanggang sa di maamin na magulang mo wala ka na kahit kitang-kitang duguan. Di nila sasabihin na patay ka na parang sa rekto ka na putukan! Parehas lang tayo gusto magkaroon ng mindset na progresibo. Kaso nakasandal ka sa bang Amerikanong liberalismo. Bago ka magpaka-agresibo at pakyuhin mga konserbatibo, alalahanin mo tus yung mama mo, katoliko! Pero malay ko kung gets mo sinasabi ko. Puro ka bullshit. Tangina mo pa cool kid, new breed ka na stupid. Ideolohiya ko galing sa libro, yung sa'yo galing sa newsfeed. Whoo! Sa battle ka lang aktivista! Hindi sa kalsada! Paano kami mai-impress? Kahit walang alam sa politika, ginagamit para manalo, wag ka sa aming magbalinis. Kagaya mo lang din mga tinutulig sa mong DDS. Kasi pinasok mo lang din naman yung politika para sa sariling interes. Ooh! Yeah. Tangina, no? Yeah, oo. Ayoko na magkaroon ng opinion tungkol doon dahil umalis na ako ng Pilipinas. Kumbaga parang fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bigay ko kay Baltz. Kay 9. So, nakuha pa rin ni Tus, no? So, factor in mo rin yung oras. Hindi ko alam gaano kahaba bawat isa. Yun. Pero, mas nagugustuhan ko ang material ni Baltz. No? Parang mas sa kanya yan. Inangkin niya talaga. Ganon yung pakiramdam ko sa kung paano niya in-approach yung battle eh. Hindi pa nagsisimula, panalo na siya. Alam na niya yun, tapos na. Ganon. Parang ganon din ako mag-isip dati. Parang hindi ako nag-iisip dati na tangina patas yung laban. Na parang fuck, pwede akong talunin nun ah. Parang, oo, nandun na yun. Pero hindi, tangina. Ako mananalo dyan. Kumbaga, parang ganon lang sa akin. Imposible. So, sisiguraduhin ko na kung ano man yung magiging material ko, magiging superior. Di ba? Parang ganon yung naging mindset ko dati. So, may minsan sa mga maliliit na detalye, kumbaga mga nuance, mararamdaman mo kung yung battle MC in-approach niya yung laban bilang underdog o in-approach niya yung laban na parang sure ball body bag. Kumbaga, alam mo yun, tangina, no doubt, alam mo yun. So, yung pakiramdam ko sa ano yung material ni Baltz, ganun niya inaano. Parang, no doubt, nohan, akin to. Ganun. So, nararamdaman ko sa kung paano niya iniisip. At nag-a-agree ako sa ganun. Kasi nakaka-relate ako eh. Ganun yung atake ko sa battle eh. Pero yun nga, nagtatranslate sa paper na magkaiba na lamang si Tus. Yun. So,
dumadami, screen time bago mamatay. Di ba? Tapos yung Salim Pusa, 88 Fryer na Nego G. Binubuhos nila lahat. Kanya siya natatalo sa kanya dahil tingin underdog. Tapos yung wala kang political na kanta. Hindi ko rin naman, hindi ako nag-agree na kailangan lahat ng artist ganun. Kumbaga, nasa inyo naman di ba? Hindi ko pwedeng anuhin. Pero, ako naramdaman ko at one point na kailangan ko siyang gawin. Nakagawa ako. Hindi ko alam kung isang buong kanta na solo ko o tas mga ilang verses sa ilustrado. Ganun. So, nagawa ko siya. Pero, hindi ibig sabihin na parang puro ganun na lang ang pwede gawin ng isang artist kung napaka-opinionated niya tungkol sa politics. Gray area di ba? Parang ewan ko, kayo, anong tingin nyo? Di ba? Parang pwede naman siya maging respeto sa lahat ng ginagawa yun, siyempre, di ba? Pero parang kung iba music mo, kunwari, puro ka love song, pero sa labas nun, Stevie Wonder, di ba? Mas puro siya love song, mas puro ganun. Pero sa labas ng music niya, yung kumbaga bilang pagkatao niya, bilang tao niya, di ba? Katauhan niya, ano siya, politically, ano ba, vocal siya. Meron siya mga ina-advocate. 'Di ba? So, ganun. Pero respeto sa mga gumagawa. Ano lang, kumbaga hindi absolute, hindi kailangan na ganun. Ako naniniwala kung hindi kailangan na ganun. Pero pinuntusan ko pa rin 'yun. Masapa ko na maayos, you know? Dinadarag mo ng gusto. Galing sa newsfeed, galing sa libro, galing sa newsfeed, tsaka yung para sa sariling interest. So, yeah. Yun. Pero dito, mas gusto ko yung style ni Baltz. Round 3. Huling bahat pa ito natin, Tus! Yo, inaakusahan pa ako nito na nagre-red tag para lang yung karir niya mag-boom. Kung tingin mo naniniwala sila sa rap battle, edi naniniwala rin pala sila si Lumino, si Dr. Doom. Goldfellas versus Batra na naman sa finals. Rematch bang temang to? Well, dati tinalo na ng Goldfellas ang mantra. So tingin ko dito, deja vu. Kasi si Buds may trauma na rin sa dope. Parang withdrawal na addict ka dito. Dope na naman ang tatalo sa mantra, parang mga sabog na Hindu. Kasi ano kala nyo? Wala nang mantra massacre porkit si Kuya Prince lumisa na ng pulo. Tanga pag may iniwan na trabaho ang kuya, tinutuluyan ng bunso. Kaya sa init ng aking aura, pati fighting spirit mo laknos. Patay ka sa akin ngayon, total patay na patay ka ng makatagos. Shoutout kay Friends, no? Nakaka-chat ko siya nung kailan. Wala lang, balitaan lang konti, gano'n. Pero mukhang may nakita ko mga ilang reels niya sa Facebook. Parang tangina, agresibo pala talaga si Friends sa pulo, no? Bully. Gusto mo mainstream? Pwes gigiripuan na lang kita para lang matuto. Kontrolado ko yung agos mo ako Poseidon ng dugo mo. Bago ulo mapagulong, babaha mo na sa pulo ng luha na tutulo. Sira yung ulo mo sa 3 rounds ko para may trident sa bungo mo. Kaya baka pati ako mautal sa sobrang brutal ng aking battle style. Sa pasabog kong dala, lasog-lasog si Baltz, parang ako yung little boy ni Oppenheim. Sa daming tahing iindahin, para na siyang si Frankenstein. Aalingangaw to sa tenga mo magdamag, parang iyak na mga bata sa Palestine. Kaya after battle, pag kinamusta niyo si Baltz, sagot niyo sa inyo, okay sign. Pinulbos ko kasi siya ng pinulbos, kaya sobrang fine. Tatadyakan ko sa dibdib tong si Pinulbos kaya sobrang fine. Baltz para magdamagan niya ibida. Yung footprint na iiwan ko sa pulo, kay Baltz yung makikita. Kasi deserve mo yan. Kasi nung sinasya, hinipe ni Tito,
Si Vals kay Sherna nagtampo ang puta. Bago mo hingin yung dating treatment sa mantra, yung dating mantra, ibalik nyo muna. Kasi di ba, kayo naman talaga yung binibida ni Tito dito dati. Nung dito pa kayo nagbabata, malinis tingin sa inyo ni Tito dati. Nung di pa kayo nagkakalat, tingin ni Tito sa inyo mga anak sa battle rap na sana balang araw bumakat. Kaso sa lahat ng ginawa niya, mas nauna pa yung sakit niya kaysa sa inyo tumatak. Kaya sana kahit pa paano kayo ay makaramdam. Di pa ba yun halata? Di rin naman kayo pinabayaan dati ni Shernan. Nung di pa kayo pabaya. Kaya sige himlay, kasama ng mga sinayang na potensyal ng mga mantra. Pulo ang sementeryo ni Balt sa daming pinatay na tsansa. Kasi dugong pulo raw siya. Porkit nakitaan ng bato sa dugo itong Erwin nyo. Dugong pulo ka nga. Kasi apakalaki mong stepping stone. Hangad na agad pwesto sa pulo porkit siya'y bini-baby. Pwes may paglalagyan ka sa akin dito sa pulo. Basta zip code mo 8080. Ako na bahala magpaapoy sa iiwan mong sulo. Total idol mo rin si Duterte. Dapat ipatalsik ka na rin sa pulo. Kasi lahat ng roads mo kanina, setup lang yun. Para yung dahilan ay malagyan. Pinapalag lang kita ng onte para naman kahit paano mapabilang ka na sa mga nanlaban. Kaya sana minsan matsyempohan ka ng pulis sa may tabi lang. Total sanay na tong si puno na binabaon at least doon mararanasan niya rin taniman. Kaya baka di ka na makauwi pag ikaw itinamaan sa madilim na kalsada. Mas malala pa yung strike na matatamo mo sa tigil pasada. Kasi gigilitan lang naman kita. Para makamit mo yung end time. Total di kayo naniniwala sa due process, sa leeg na lang kita lalagyan ng deadline. Patay to sa akin bar after bar, parang may bakal sa kamay. Tony Stark kasi patay rin siya inasnap sa bakal na kamay. DDS na nakikisigaw ng stop corruption, pero suportado niya mga corrupt din. Tipong kahit masira natin yung bulok na sistema, yung system niya mananatili na corrupted. Bring him home. Sigaw ng mga kapamilya at katropa na kinulit mo. Kaka-bring him home yung kay Duterte, di nyo na malaya na si Basta pala dapat yung iuwi nyo. Kaya change is coming. Matapos kitang ibaon. Change is coming. Kasi parating pa lang kayo. Change is coming. At saksi lahat ngayon. Change is coming kasi magkakaruki na kampyon. Taste your own medicine. Taste your own medicine kasi ikaw ay napasubo sa kulit. Pag tinalo kita dito, pagsubok lang yan. Kaya sumubok ka ulit. Tayo muling ba? Yun na, no? Parang nairamdam mo na medyo hirap sumabay sito sa energy ni Baltz. Hindi ko alam, naramdaman ba niya yung bigat ni Baltz? Tinuloy yan ng bunso. Yun, pinuntusan ko, Palestine. Sobrang fine. Tsaka yung nung hindi kayo pinabayaan ni Kuya, nung hindi pa kayo pabaya. Tsaka yung sementeryo, daming namatay na tsansa. Bakal na kamay, Tony Stark, rookie na kampiyon. Pero yun parang alam niya parang alam niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Third round ni Tus, tingnan natin round 3 ni Baltz. At mic na natin, Baltz! Huling ikot! Pero solid parehas. Kumbaga, pang flip top. Deserving talaga sila na maging flip top. Maging parte ng flip top. Tagal ko din hinangad makaapak sa gantong palapag kahit ilang beses pang nawasak. Ngayon mo makikita itsura ng rapper na di sinukuan ng pangarap, Tito Luging! Solid yun ASCII, Josh, Pamoso, eto na ba yung champion nyo? Sabagay, pare-parehas kayo mga wak na artist. Sige, pag-champion ninyo to na maulit yung Class G versus Laxartis. Yung Prince versus Mirage. O diba grabe? Sige, gawa tayong peking senaryo pang atake. Kung Vicente versus Tus kaya mga pare. Wala pa akong sinasabi. Nakakatawa lang na kahit wala akong sabihin, alam na ng mga tao yung mangyayari. Kasi di ba dito mo sa finals, babaguhin tingin sa mga rookie. Huwag ka nga magbida. Si Nasha, si Deeprock, si Uno, si Batman, mga rookie ng liga. Mga top dog na tinuring, di na matatanggi pa. Tanga matagal na kaming may respeto sa mga rookie mula nung pinatay ka ni Mix Maharlika.
Tsaka nung rookie, gago, magtatatlong taong ka na dito! Nauna ka pa sa mga kreyo, ano ka nagdidelirio? Di na namin kasalanan, Tus, kung rookie pa rin tingin mo sa sarili mo! Rookie yung tingin sa sarili kasi pang rookie yung kargada. Di ka ba naaalarma? Kung nag-a-agree sila nung sinabi mo na rookie ka, ibig sabihin sa mga past battles mo ni walang nakaalala. Tatlong taong ka ng rookie, o di ba parang gago? Nagmumukha ka lang may hinakain na bago, paano mukha ka laging bago? Kaya na, walang expectation sa'yo. Paano mukha ka ng bago? Kaya napakadali manggulat sa'yo. Paano mukha ka ng bago? Pues pagkatapos kong peklatan, tapak-tapakan, dungisan at... Pues pagkatapos kong dungisan, tapak-tapakan, peklatan at gasgasan, may senyalis ka na ng pagiging eksperyensato. Ganyan gumawa ng anggulo. Sobrang insane, malalil, brain bara pag nag-engage na, goes agad sa rib cage. Kaya manatili ka na lang dito sa ilalim kasama yung peking rookie na image. At kung gusto nyo makakita ng tunay na rookie, panoorin nyo ako mag-debut sa big stage. Umikot ka sa FRBL, Motus, Pulo, Rap Lines, Online, lahat na pati asbagan. Di naman masama yan. Kaso magmumukhang rookie ka talaga kung nagre-reset yung resume mo sa bawat liga na sasalangan. Silip na silip eh. Wala kang home court! Wala kang kinabibilangan! Nasa roster ka ng lahat, aba nakakamangha. Tapos ngayon ito madadala. Nakalimutan mo, Tus, na ang kaibigan ng lahat ay kaibigan ng wala. Pero alam ko malakas ang tukso, kaya umikot ka na lang sa underground leagues. Total yan ang iyong gusto. Tsaka para na din malaman ng ibang liga na sa pulo ka lang na bodybag ng gusto. San liga sumasabit, kaya pag sumampa dayo trato kahit sa lugar nila malapit. Mga kagaya mo dahilan, ba't yung Motus walang homegrown talent? Wala kang... Wala nga ba? Pulo nga pala to, no? So, putang ina, may ganon. Ulay! Wala kang banderang gusto mabitbet! Sasapakin ko na to pag ako pa nakarinig ng pangangaral mula sa'yo kung paano tumindig! Tinamaan ka ng lintik! Pag ito nag-champion, magiging malapamoso lang din. Tangina, walang dating! Champion sa underground league pero di alam ng mga tao na sa pulo ka nang galing! Ang ina, no? Straight disrespect. Di ka magcha-champion kasi di mo kami re-representa! Paano takot ka na may liga mabunggo? Ako di takot dumana kang tugo! Kaya kong sabihin kay Vicente Nego de Ojabo na pali sila sa champion ng pulo! Ganda, no? Pride. Bam, 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 bam. Alam ko pinaghirapan mo to! Kaso pasensya kung ganon. Kasi ngayong taon, dugong pulo ang magkakampyon! Tangina baon! Parating pa lang kami, na fuck that! Nandito na ako ngayon! Ay, wala pala din laban yun!
Tangina, yun ang finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Third round nakuha ni Baltz dito. So, dali. Di sinukuan ng pangarap. Lakas nun. Tapos walang nakaalala. Rookie ka pa rin. Debut sa big stage. Gusto yung makita ng rookie, di ba? Debut ko sa big stage. Bawat ligang sasalangan. Tsaka ang kaibigan ng lahat ay kaibigan ng wala. Tapos walang homegrown talent. 10 ka ng galing. Panis sila sa champion ng pulo. Sobrang pride na, no? Astig. Trip ko yung ganun. Tsaka yun, nandito na ako ngayon. Anong parating pa lang kami? Nandito na ako ngayon. Tangina. So, yeah. Sa papel, nakuha ni Tus. Pero yun. Ako, sa titingnan ko, kung di ako naglista, nakuha ni Baltz yun. Deserving parehas. Parehas din sila na sa flip top na. Congrats sa kanila. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Congrats. Oragon 4, Titulo 2025 Finals. Maraming salamat ulit. Linya HQ kay Kuya Ali. Maraming salamat sa pagpapayaro ng venue. At sa lahat ng nagbigay para sa papremyo ng ligang to, Hypebeat, Real Jokes, Killions, Pinoy Boulevard, kay Madam Erlyn Siao. Maraming salamat. Syempre, at Cap na galing sa Crown Manila. Pero ang boto ng hurado, 7-0! Titulo 2025 Champion, Baltz! Congrats. Gusto ko lang salamat po sa pulo. Mga kasama ko. Shoutout sa mga tropa sa overtest na pumunta. Shoutout palagi sa Killions. Shoutout sa Killions. Ayun. Lagi na akong sponsor. Judges. Aldrin. Chris Jablos. Yo, Ryan, FRBL, coach ako sa laban na to, final sa pulo, congrats sa dalawa. Pero round 1, ang ganda ng palitan nila. Pero nakuha ni Tus yun para sa akin kasi sa dami ng punchline na binato. Round 2, para sa akin, bukan talaga yung naging laban nila. Pantay lang talaga. Kaya tabla, round 2 nila. Round 1 kay Tus, round 2 tabla. Round 3, doon na nakuha ni Baltz yung momentum tsaka yung dugo na galing sa pulo. Pinatunayan niyang siya talaga karapat-dapat ng champion. Pero tabla yung boto ko. Round 1, Tus. Round 2, tabla. Round 3, Baltz. Pero mas maganda talaga yung natapos niya yung battle ng maganda talaga. Yes! Baltz. So, napakalakas sa finals na yun. Panginang yan. Round 1, binoto ko si Tus. Mas maganda yung opener ni Tus kumpara sa opener ni Baltz. Pero sa round 2, tangin na bumawi dun si Baltz. Mas tinakasan niya yung boses niya. Tangin na mas tinamon niya si Tus sa presensya. Game na lang para Baltz para sa round 2. Bali yung round 3, tangin na. Mas lumaylay doon si Tus sa round 3 at yung round 3 naman ni Baltz, pinakamalakas naman niya yun. Mas magaganda yung mga narrative niya ron. Mas may istorya sa tournament. Pinatunayan ni Baltz na tangin na, hindi niya pakakawalan yung finals na to. Pero syempre, props pa rin kay Tus. Napakalupit na performance para sa finals. Mando ko sa'yo, Tol, pero Baltz.
Yo, Karis pa nga pala itong laban na to para sa akin. Round 1 kay Tus, round 2 tabla, round 3 kay Balls. Pero itong laban na to, pinatunayan talaga niya na yung battle rap, hindi lang pagandaan ng lyrics, hindi lang palupitan ng lyrics, palupitan din gumanap. Kumbaga sa dulo makikita mo, parehas naman silang may mga technical na binibitawan, parehas sila may mga sinasabi na magaganda na lyrics. Ang problema minsan kapag sumagat ng laban, kailangan mo rin ganapan, kailangan mo gumanap. Kung napanood yung laban, makikita nyo kung paano gumanap si Balls talaga mo. Sabi mo talagang pang champion habang yung round 3, lalo sa round 3 dun talaga eh. Sa round 3 kasi yung round 1, tus yun. Tuloy-tuloy yung ginawa niya ron, si Balls nangangapapa. Sa round 2, tabla sila para sa akin. Parehas lang sila na balance lang yung nagawa nila. Sa round 3, doon mo lang masasabing na iwanan ni Balls si Tus. Hindi kung lamang si Tus sa round 1, pero yung lamang ni Balls sa round 3, kayang namunin yun. Lalo na yung huli-huli yung linya na sinabi na andito na ako ngayon, para naging lipat doon sa pinaka-topic ni Tus. Kaya yun, sobrang solid yung laban na to. Sobrang galing ni Tus, sobrang galing lang din talaga ni Balls. Yeah, Balls. Ronan, nasabi na lahat eh. Kung baga sabihin ko na lang yung pinaka-napansin ko. Halos, same lang naman sila ng style. Sila pinakita sa Eternals, pati kung paano sila mag-deliver. Halos yung style din nila kung paano sila mag-deliver, kung paano nila naging pareho. Kaso mas napansin ko yung gigil kay Balch, kung paano niya pinupoint lahat ng linya itong kay Tus. Round 1, ako yun yung Tus para sa akin. Kasi nag-overall ko siya mabasihan. Mahirap eh. Kaya ang ginawa ko, may per line, punchline ko, binasihan ko. Round 1, nakuha yung Tus. Round 2 yung pinakamalakas na parte na nag-umpisa. Umpisa hanggang dulo na gawa ni Balch yun. Sa round 3 naman, kaya hindi ko nakuha ni Balch yun kasi maraming linya si Tus na nagawang ibalik ni Balch. Lalo yung about sa rookie na binanggit ni Tus sa buong round niya. Tapos yung about sa parating pa ng kami na mas maganda rin ng Balch sa nagtapos na tayo. Mas binigay ko 2-1 para kay Balch. Yung 1, para sa akin clear para kay clear para kay Tus yung 1. Yung 2, akala ko kay Tus na kasi ang lakas ng red punch at ang ganda ng angles, pero sa totoo lang yung naging laban, paganda ng angles. So, round 2 sobrang dikit. Ibibigay ko sana kay Tus yung round 2 kasi mas meron sa bit-bit niya. Para sa akin mas dark, mas trip ko yun. Pero, sobrang convincing ng round 2 ni Balch nung pagbanat ng round 3 ni Tus. Kasi pagdating ng round 3 ni Tus, medyo flat yung tira ni Tus. Maganda yung technical eyes, mas maganda yung techniques, maganda yung composition. Pero dahil na tumama na yung isang part, nag-fall flat yung round 3 ni Tus at sumakto na ang lakas ng round 3 ni Balch na kung ano yung 2-3. So, 1, Tus, 2-3 Balch, 2-1, chance na pareho. All 3 rounds grinado. Tus versus Balch, yung round 1, bigay kay Tus dito dito. Medyo may clear round 1 yung Balch. Pero ang lakas pa rin. Pero syempre, parang mas lumabas yung... O, picture muna. Pagkatapos sa judging, ako lang na uuwi. Akala ko, Tus yung round 1. Yung mga kapatid doon sa balo, kaya magsasama. Nag-spin si Balch. Lakas, kahit malakas yung rebat ni Tus. Nung bumanat si Balch, okay din. Sobrang mas tumimbang para sa akin yung Balch. Round 1, Tus, round 2, Balch. Tapos ito na round 3. Akala ko Tus na. Lakas nung round 3 niya, parang pang finals talaga. Tapos biglang bumanat si Balch yung round na niya. Yun, talagang na-overpower niya yun. Kaya para sa akin, round 1, Tus, Balch, saka round 3, Balch. Kaya binoto ko si Balch. Pero congrats pa rin kay Tus, sobrang ganda ng performance niya. Hindi natin pwedeng i-validate yun dahil natalo siya. Ganda ng performance niya, pero mas lumamang si Balch. Kaya congratulations sa kanila. Round 1 para sa akin, malinaw kay Tus. Actually, nung round 1, akala ko body-body na yun. Sobrang lakas ang pinakita ni Tus. Pero round 2, 3, nakabawi talaga namin si Balch na yun. Grabe. Nakatulong din talaga na mas nahulman niya yung ambience. Tsaka mas pinagay ko sila niya. Just parang may nagsabi yata kanina, hindi lang kailangan malakas sa lines, kailangan malakas din pag-bull mo talaga. At nagawa niya ibang siya para sa akin. Nakabawi siya round 2. Pero lakas sa battle, parang sa kanila pareho. Para sa akin, round 1,
malinaw, pero round 2, 3, malinaw din. Bucks. Para sa akin, What's up, Plasmatron? Tangina, nakaabang ako sa Garote. Yeah. Take as much time as you need. Shoutout sa Garote. Kay Plaz, kay Smokey. Smokey, mamen. Yo. Bati ko mga kapatid ko sa Uprising, yo. Uprising represent. Tangina. Sobrang solid na Uprising ako. Yun lang masasabi ko. At napaka-solid ng ginagawa ng Uprising sa amin bilang tao din. Di ba? Kumbaga parang sa personal na level din. Solid yung kung anong meron yung Uprising. Yung shoutout din sa Flip Top yo lagi at kasalukuyang katatapos lang na Right of Way day 1 ngayong moment na to. Nakita ko yung resulta bago ko sinimulan tong review, no. So yeah, congrats lagi sa Flip Top. Palakas ang palakas, yo. At yun. Congrats kay Tus tsaka kay Balz. Nakagawa kayo ng solid na battle. Tangina, lubo na ako. At ang haba na ng video, so salamat sa lahat na nanood. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. Nakita ko mabagal na yung pagdami ng subscribers. So mag-subscribe na kayo. Okay? Salamat sa inyo lahat. Peace, yo. Peace lagi.